Hello mga manay! Welcome sa ating kusina. Muli, ako nga po pala ang inyong madiskarting nanay. At ngayong araw, samahan niyo po ako dahil magtuturo na naman tayo ng panibagong recipe na I'm sure pwedeng-pwede niyong pagkakitaan at pwedeng-pwede niyong ihain sa inyong pamilya. Magluluto lang naman tayo ng honey buttered garlic parmesan chicken wings na pwedeng-pwedeng pang negosyo. Madaling sundan, kaya naman, ang bango na. Huwag na natin patagalin, tara na at atin ang umpisahan. Bali dito meron tayong chicken wings. Then ang gagawin lang natin ay ikakat lang natin to sa dalawa tapos tatanggalin natin yung part na matulis sa dulo. Cut lang natin yan. Parang kalaykay niya. Tapos dito sa pinakakili-kili niya or parang siko ba yan? Ganyan, gagawin natin dalawang parte. So, ulitin lang natin ulit. Cut natin yung mga tulis na yan. Tapos, ganyan lang. Gagawin natin dalawa lagi. Once na okay na yung ating chicken wings at nahugasan na natin ng maigi, i-drain nyo po. So, dito ay titimplahan na natin to ng mga pampalasa. Una, kailangan natin ng garlic powder. Siyempre, di ba? Kaya nga, honey buttered garlic parmesan cheese. Yun yung nakalagay doon. Kailangan, meron siyang garlic flavor. Next, itong ating paprika. Ito ay optional ha. Kung wala kayong makita nito, kahit wala niyan, okay lang. Pero kung meron, mas mainam kasi mas masarap. Then, hindi pwedeng mawala yung ating pinong paminta. Para may laban or may palo ng konting spices. Anghang, ganon. So, maglalagay din tayo ng patis. Konting patis lang po para pwede siyang papakin. Hindi pang ulam yung ating chicken wings. Para balance. Then, yung ating liquid seasoning. Ito ay optional. Pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na nais ninyo. Granules yan or mga ajiginisa, ganon. So, nasa inyo yan. Pampalasa lang naman yon. Kung ayaw din ninyo maglagay, pwedeng-pwede rin. At maglalagay din po ako ng calamansi juice. Ito ay nakakatulong para matanggal yung kanyang lansa. Kasi yung chicken, di ba, malansa yan. So, konti lang naman yung ilagay ninyo. Para hindi naman siya umasim ng todo. At i-massage lang po natin. Then dito, kapag binassage natin to, ginagawa natin yon para kumapit yung mga pampalasa na nilagay natin, mas mainam na ibabad natin para po talagang kapit na kapit yung timpla sa laman ng ating chicken. So, pwede nyo i-cover ng isang malinis na towel or cling wrap, ilagay sa inyong chiller or ilagay nyo sa lugar kung saan hindi naman mainit kung iluluto nyo ng mga 30 minutes or 3 hours. Eto na po, makalipas ang kalahating oras nating pagbabad sa ating chicken wings. So, pwede na tayong mag-fry. Pero bago yon, gagawa tayo ng ating pang-coating. Eto, yung ating breadcrumbs. So, paghahaluin po yung cornstarch. Pwede rin po ang cassava flour or potato starch. So, eto naman ay all-purpose flour, konti lang. Mas lamang po yung cornstarch para manatili yung lutong or pagka-crispy ng ating chicken wings. Then, kapag nahalo na po natin, set aside. Then, dito sa ating chicken wings, maglalagay tayo ng isang pirasong itlog. Isang itlog para kumapit po yung ating harina. Then, haluin po natin. Yung ganitong pagluluto po, maganda po talaga siya na gamit talaga ay kinakamay. Kung mag-gloves tayo, may tendency kasi na yung harina kumapit dun sa plastic gloves natin at may tendency na tayo pa ay mapaso kapag naglagay tayo sa mainit na mantika. So, make sure na lang po na maghugas ng kamay at linisan ng maigi para kapag gumamit tayo ng ating mga kamay sa ating paglalagay dito, ay sure natin na maayos yung ating preparasyon ng pagluluto. So, once na okay na, magpainit na tayo ng mantika. Eto po, nakaready na yung mantika natin. Mas mainam na maraming mantika para po maganda yung pagkakaluto niya. Huwag pong konti.
para maiwasan yung masunog kagad at may tendency na sunog, hilaw yung kanyang loob. So, simple lang, kuha tayo ng isang piraso, ganyan. Then, lalagay natin harina. Tapos, i-coat po natin. Then, ang diskarte para maganda yung pagkakapit ng harina natin, kailangan pinipisil-pisil natin ng ganyan. Or, sinisiksik natin ng maigi. Pagkasiksik ng maigi, kailangan po papagpagin. Pagpag ng maigi po, para walang harinang didikit, ganyan yung kanya magiging itsura. At ilagay sa ating mantika. Lagay natin. Kuha tayo ng isa. Ilagay sa ating harina. Pisilin or siksikin ng maigi. Ganyan. Then, kailangan iwagwag ng maigi para matanggal po yung excess na harinang dumikit at ilagay sa ating mantika. Paulit-ulit lamang po na proseso. Huwag niyo pong ilalagay lahat sa harina. May tendency po na kumapal yung harina ng inyong chicken o yung coating ng inyong chicken. Ilagay natin. So, kailangan maglalagay kayo ng harina kapag ilalagay niyo na po talaga sa mantika. Huwag nakababad dito. Kasi doon po kumakapal yung ating breading. Then, tak-tak. Para po magkameron siya ng parang flaky na ganyan. Pang Jollibee. Then, lagay lang natin lahat. So, ganito lang po yung gagawin yung proseso. Tsak po na malutong ang inyong chicken. Then, after few minutes, kailangan po, i-check din natin. Baligtarin natin. At yung apoy kailangan katamtaman lang din po. Huwag niyo pong lalakasan para maiwasan na mabigla yung inyong piniprito. Kasi ayaw naman natin na masunog or golden brown na nga. Tapos hilaw pa yung loob ng ating chicken. At eto na nga po. Once na okay na, pwede na natin hanguin. Kita niyo yung pagkaganda ng pagkakaluto. Ang lutong niyan. Yun ang kagandahan kapag lubog po sa mantika. Maganda yung kanyang pagkakaprito. So, magsasalang pa ulit po ako yung pinakapakpak niya kasi ito yung malaman eh. Lagay na ulit natin. Dahan-dahan. Lalo kung meron kayong mga kasamang batang nagluluto nito. So, mas mainam na gabayan po para maiwasan na mapasok. Okay na to. Pwede na natin tong hanguin. Ito pa lang parang gusto ko nang kumain. Ito pa lang sa fried chicken natin, may timpla na talaga. Purang ang sarap niya ng papakin, no? Yung malutong tapos juicy, yung loob ay. So, set aside muna natin to kasi gagawa na tayo ng ating pangalawang step, yung pang-coating natin. So, bali dito sa gagawin natin, papainitin natin yung pan at magtutunaw tayo ng butter. So, habang umiinit yung pan, ilalagay na natin yung butter. Huwag yung damihan ng butter para hindi naman siya nakakaumay. Then, halu-haluin lang natin para matunaw ng maigi. So, dito ko na siya ilalagay sa malaki kong shallow casserole para mahalo ko ng maigi. Dahil ilalagay na natin dito lahat yung ating naprito kanina. Pwede kayo mag-double frying kung gusto niyo nang sabi nga malutong. Pero para sa akin kahit isang pagpa-fry lang naman ay pwede na. Kasi i-coat natin to ng butter nga. Butter, garlic, parmesan. Tapos maglalagay tayo ng honey para mayroon siyang bit ng tamis. But yun po ay optional. Pero kaya nga ang tawag dito is honey, buttered garlic, parmesan chicken wings is meron siyang honey. Pag tinanggal niyo yung honey, so magiging parmesan garlic buttered chicken wings na siya. So again, sa mga nanonood, kung wala kayo ng mga ibang nilagay ko, again, yun ay optional. Pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo kasi sa pagluluto naman mga manay, tayo yung masusunod eh. Kayo yung masusunod sa timpla na nais ninyo. So pwede kayong magdagdag, mag-adjust, depende po yan sa timpla na nais ninyo. So once na natutunaw na, syempre maglalagay tayo ng honey. So itong honey natin ay pure honey talaga.
So, maglalagay tayo. So, malalaman nyo kapag pure honey daw, hindi tumitigas sa rep or hindi siya nagkikrystal or parang nagiging, tawag doon? Yung nagsusugar, kakaramelize, ganon. Basta, wala akong alam sa kung ano yung nababasa ko lang sa mga nakikita ko. Yan, mix lang natin. Then, maglalagay pa ako ng garlic. So, ang lalagay ko na lang is toasted garlic. Pwede rin naman yung fresh na minced garlic. Pero again, kahit ganito lang kasi saglit lang naman natin to. I-coat lang natin dyan yung ating chicken para masarap-masarap. Masarap na masarap. Nandito sa gilid ko yung mga anak ko makukulit. Gusto nang kumain. Yan, mix lang natin ng maigi. Then, ilagay na natin yung chicken. Yung ating fried chicken. Gusto lang sumandok ng mga bata na to. Ayan. At yung ating parmesan cheese, hindi pwedeng mawala yan. Damihan natin para mas masarap. Then, yung ating parsley. Ang ganda lang ng kulay. Tapos, coat lang natin. Dalawahin na natin yung panghalo para hindi tayo mahirapan. Ako lang pala. So, yung aking kalan po ay hindi pa nakapatay ha. Nakabukas pa po yan. Mix-mix lang po natin ang ganyan. Masarap yung timpla neto mga manay. Promise, itry ninyo. Pwedeng-pwede nang hanguin at mag-plating. So, gamit yung ating aluminum foil tray, pwede na tayong maglagay dito. So, gandahan ninyo para presentable at nakakaakit sa inyong mga customer. Ito ay dagdag idea, lalo na sa mga naghahanap ng dagdag na potahe sa inyong karinderya or sa inyong catering, kung tumatanggap kayo ng mga paluto, magandang isama nyo po ito. Kasi yung mga customer natin, minsan naghahanap sila ng ibang luto naman sa chicken. At dito sa ating recipe, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Ganyan lang, oh. So, eto, pwede na po makakain ang 10 person. Pang 10 packs na po ito. Kaya pwede talagang pambaon, panghanap buhay, pwede niyong pagkakitaan talaga tong recipe natin. At bago nyo iserve, maglagay pa po kayo ng parsley sa ibabaw para nakakatakam. Itsura pa lang, talagang matatakam na po sila. Kaya wag niyong tipirin. Next, itong ating parsley. Lagyan din natin sa ibabaw. At another toasted garlic. Bango. So, eto na mga manay, ang ating honey buttered garlic parmesan chicken wings na talaga namang ang bango. Parang ang sarap ng papakin. Isang dagdag idea na pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan talaga. At eto na nga po mga manay, luto na ang ating honey buttered garlic parmesan chicken wings na pwedeng-pwede nyong panghanap buhay, pang potluck, or panghain sa mga okasyon na meron sa inyong tahanan. Siyempre, dalawa talaga yung aming niluto. Para naman, I'm sure, na matitikman din namin dito dahil kanina pa nangungulit yung mga anak ko na nasa magkabilang gilid. Grabe yung bango nito. Pwedeng-pwede talagang pampapak, pampulutan, pambaon. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Kaya naman, kuha na. Ilabas yung mga kamay dyan. May uhugot po dyan, tinuha. O, diba? Mga naghihintay po talaga sila. Siyempre, kuha tayo ng isa. Kain po tayo. Sarap? Masarap ate? Ang sarap, ang lutong, tapos juicy yung kanyang loob. Panalong panalo. The best tong ating recipe na to. Kaya naman mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. I-try nyo na to ha.
Ako na magsasabi, pasado 100%. So, kain po tayo!